ay ang totoo. Yung salita ng Diyos. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat, sa aming pong mga giliw na taga-subaybay, sa aming mga kaibigan at kapatid sa Panginoon. Welcome po kayong lahat dito po sa programang Oras ng Katotohanan, ang programang naglalayon na ibahagi at dalhin sa inyo ang dalisay at walang dayang salita ng Diyos. Ako po ang inyong makakasama, Brother Lyndon Danoob. Ang Diyos ay nagpapakilala rin sa tao at ang isang paraan ay sa pamamagitan ng taong kanyang pinahayagan. At ang sabi po sa aklat ng Efeso, kabanatang 3 sa mga talatang 4 hanggang 5, ang mga taong ito ay walang iba, kundi ang kanyang mga apostol. Kapag atin pong matanggap ang pangangaral ng mga tunay na sugo ng Diyos, lubos nating makikilala ang Diyos at ang kanyang anak, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Atin pong mauunawaan ang kadakilaan ng kanyang pag-ibig sa atin, ang kanyang mayamang habag at awa, at ang kanyang namamalaging katapatan sa atin. At sa mga sandaling ito, narito po ang guro ng oras ng katotohanan upang muling dalhin sa atin ang dalisay at walang dayang salita ng Diyos. Narito po ang the good man of the house, ang minamahal na Apostol Arsenio T. Ferriol sa bahagi po ng Word. Nyo sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. At sa pagkakataong ito, ay ating papaksain ang karaniwang itinatanong ng ating mga ibang tagapakinig. At sa ngayon, ang papaksain natin ay, Who is God? O sino ang Diyos? Ito ang ating papaksain at tayo muna ay manalangin. Pagpalain mo po, Panginoon, ang mga naghahanap ng katotohanan at doon sa alam na ang katotohanan ay magsitibay sila at magsilago sila at ikaw ay maluwalhati. Ikaw ngayon ang magpatotoo, bigyan mo ng mga tanda upang tumibay ang kanilang pananampalataya. Ang mga may sakit ay iyong pagalingin. Ang mga nangangailangan ay bigyan mo ng katiyakan na ikaw ay mabuti at tapat na Diyos, na ang bawat pangangailangan namin ay pinaghandaan mo ng katugunan. Ang iyong Santong Espiritu ang ngayon ay makapagturo sa amin. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Sa paksang ito na Who is God? Ating babasahin muna ang banal na kasulatan. Babasahin natin ang nasa Exodus, pangkat 3 at talatang 9 hanggang 15. At ngayon narito ang daing ng mga anak ni Israel ay umabot sa akin. Saka aking nakikita ang kapighatian na ipinipighati sa kanila ng mga Ehipsyo. Halika ngayon, at ikaw ay aking susuguin kay Paraon upang iyong ilabas sa Ehipto ang aking bayan na mga anak ni Israel. At sinabi pa ng Diyos kay Moises, ganito ang sasabihin mo sa mga anak ni Israel. Sinugo ako sa inyo ng Panginoon ng Diyos ng inyong mga magulang, ng Diyos ni Abraham, ng Diyos ni Isaac, at Diyos ni Jacob. Ito ang aking pangalan magpakailanman. At ito ang aking pinaka-alaala sa lahat ng mga lahi. Ito ang pagpapakilala. Kaya, who is God? Ang ating binasa ay maliwanag na. At dadagdagan pa natin, siyempre pag-aaral ito, dadagdagan pa natin ng Exodus, pangkat 3, 9 hanggang 15. At ngayon, narito ang aking daing ng mga anak ni Israel ay umabot na sa akin. Saka akin nakita ang kapighatian na ipinipighati sa kanila ng mga Ehipsyo.
Halika ngayon at ikaw ay aking susuguin kay Paraon upang iyong ilabas sa Ehipto ang aking bayan na mga anak ni Israel. At sinabi ni Moises sa Diyos, sino ako upang pumaroon kay Paraon at upang ilabas sa Ehipto ang mga anak ni Israel? At kanyang sinabi, tunay na ako'y sasayo at ito'y magiging tanda sa iyo na ikaw ay aking sinugo pagka iyong nailabas na sa Ehipto ang bayan ay maglilingkod kayo sa Diyos sa bundok na ito. At sinabi ni Moises sa Diyos, narito, pagdating ko sa mga anak ni Israel at sasabihin ko sa kanila, sinugo ako sa iyo ng Diyos ng iyong mga magulang at sasabihin nila sa akin, ano ang kanyang pangalan? Anong sasabihin ko sa kanila? At sinabi ng Diyos kay Moises, ako nga. At kanyang sinabi, ganito sasabihin mo sa mga anak ni Israel, sinugo ako sa inyo ni ako nga. Sinabi pa ng Diyos kay Moises, ganito ang sabi mo sa mga anak ni Israel, sinugo ako sa iyo ng Panginoon, ng Diyos, ng inyong mga magulang, ng Diyos ni Abraham, ng Diyos ni Isaac, at ng Diyos ni Jacob. Ito ang aking pangalan magpakailanman, at ito ang aking pinakaalaala sa lahat ng mga lahi. Sa makatuwid, nasagot na dito ang katanungan na sino ang Diyos? Who is God? Kaya babasahin na lang natin ulit yung mga talatang yan kung hindi pa ninyo masyadong nakukuha ang kahulugan, ngunit iyan naman ay pwedeng basahin ninyo ulit sa pagkatalata ang ating isinagot. Ano pang maidadagdag natin sa nasabi na? Nais kong ulitin sa inyo yung kanyang pangalang ipinakilala. Ako ay si ako nga. Sa makatwid, ibang klaseng pangalan ito pero wala tayong magagawa. Yan ang pakilala niya. Ano ang pangalan niya? Pagka magtanong ang mga anak ni Israel, ang sasabihin mong pangalan, ganito ang sasabihin mo sa mga anak ni Israel, sinugo ako sa inyo ni ako nga. Ano ang ibig sabihin ng sinugo ako sa inyo ni ako nga? Ito ay tumutukoy ng mga hinaharap na katuruan ng Panginoon. Sapagkat sa banal na kasulatan ay sinasabi ang ganito. Sa Juan, sa pangkat 8 ng Ibanghilyo ayon kay San Juan, ay ating babasahin sa mga talatang ating masusumpungan. Ganito ang sinasabi sa chapter 8 ng aklat ni Apostol Juan, nagalak ang inyong amang si Abraham na makita ang aking araw at nakita at siya natuwa. Sinabi nga sa kanya ng mga Hudyo, wala ka pang 50 taon at nakita mo na si Abraham? At sinabi sa kanila ni Jesus, sinasabi ko sa inyo, bago ipinanganak si Abraham, ay ako nga. Itong ako nga dito, mga kapatid, ang tinutukoy din sa ating binasa sa Exodus. Ang tanong ng mga Hudyo, sino ka? Wala ka pang 50 taong gulang, nakita mo na si Abraham? At ang sabi ng Panginoon, bago si Abraham, ay ako nga. Nang ibig sabihin, siya, si ako nga, na noon sa Old Testament, ay sumasama na sa Israel. Basahin natin na kahit itong si Jehovah, ang bato, magtiwala kayo sa Panginoon magpakailanman, sapagkat nasa Panginoong Jehovah ang walang hanggang bato. Mga kapatid, magpakailanman sapagkat nasa Panginoong Jehovah ang walang hanggang bato. Sa makatwid, mga kapatid, si Jehovah
ang mirong walang hanggang bato o siya ang Panginoon. Yan ang ibig sabihin ng Jehovah means Lord. At ito ay isinalin ng mga Bible scholar sa wikang Jehovah noong 12 AD. Ang translation ng Bible Dictionary noong 12 AD, naroon ang pag-unang paggamit ng Jehovahang salita. At ang kahulugan nito ay ang bato. Si Jehovah ang bato. At alam natin na ang Panginoong Hesus sa unang Korinto pangkat 10 at 4 ay tinatawag ding bato ang Panginoon ng Israel. Basahin natin 1 Corinthians chapter 10 verse 4. At lahat ay nagsiinom ng isang inuminding ayon sa Espiritu, sapagkat nagsiinom sa batong ayon sa Espiritu na sumusunod sa kanila, at ang batong yaon ay si Kristo. Kaya tayo mga kaibigan, sa mga saksi ni Jehovah, pakinggan nating mabuti na yung batong sumusunod na ang Panginoon, si Jehovah, ang bato, ay ipinakilala ni Pablo. Siguro naniniwala kayong lahat sa Apostol Pablo. Ang sabi ni Apostol Pablo, ang batong yaon ay si Kristo. Di kilala natin, who is God? He is the rock. Sa chapter 7, verse 24 ng Mateo, ay sinasabi na ang matalinong tao ay nagtayo ng kanyang bahay na ang kinasasaligan ay ang malaking bato, the rock. At ang sabi, lumagpak ang ulan at humihip ang malakas na hangin na natiling siya'y nakatayo sapagkat nasa bato. Ngunit yung mangmang ay bumagsak ang kanyang bahay, natayo sa buhanginan. Dito ang buhanginan ay aral ng mga tao mula sa kanilang mga magulang, tradisyon, at hindi sa banal na kasulatan. Sa makatuwid, nakilala natin na yun palang Panginoon sa Old Testament na sumusunod sa kanila, si Jehovah, sa isang salita pa yan ay Angel of the Lord. Jehovah is an angel of the Lord. At siya, yaong bato rin na sumusunod sa makatuwid. Hindi yun ang Ama, kundi the angel of the Lord, si Christ yun. Kaya si Christ sa bagong tipan ay si Kristo sumusunod sa kanila. O nakilala natin who is God. Ano pa ang ating ipapahayag? Ano ang ating ipapahayag talaga? Ano ang ating itatawag sa Diyos? O napakarami. Punong-puno ang mga aklat ng pangalan ng Diyos, iba't iba. Pero lalong hindi nila nakikilala ang Diyos. Bakit? Ang alam lang nila ay yung pinakabaybay, yung spelling ang kanilang alam. Pero yung bumubuong katangian ng Diyos, hindi nila alam. Kaya mapapansin natin, ano ang dapat na sundin natin na itatawag sa Diyos ng langit at ng lupa? Ano ang ating itatawag sa Kanya para maging lubos-lubos ang ating pagkakilala? Basahin natin ang sinabi ng ating Panginoong Jesucristo kung ano ang ating itatawag na pangalan ng Ama sa 17 ng aklat ni Juan. Basahin natin ito sa verse 4 to verse 6. Niluwalhati kita sa lupa, pagkaganap ko ng gawa na ipinagawa mo sa akin. At ngayon, Ama, luwalhatiin mo ako sa iyo rin ng kaluwalhatiang aking tinamo sa iyo bago ang sanglibutan ay maging gayon. Ipinahayag ko ang iyong pangalan
sa mga tao na ibinigay mo sa akin mula sa sanglibutan. Sila'y iyo at sila'y ibinigay mo sa akin at tinupad nila ang iyong mga salita. Ano raw ang pangalan na ibinigay ng Diyos ng kanyang ipakilala ang Diyos na kanyang Ama? Ang sabi, ang itatawag sa kanya ay Ama. Ama ang itatawag sa kanya. Basahin pa natin ito sa verse 7. Ngayon ay ipinakilala nila na ang lahat ng bagay ay sa akin ay ibinigay mo mula sa iyo. Kaya ngayon, ipinakilala niya. At ano ang itinawag ni Kristo nang siya ay nananalangin? Ama. Hindi niya basta sinabing Diyos o hindi niya tinawag ng kung ano-anong mga pangalang pagpapakilala ng Diyos sa Old Testament. Sa New Testament, napakaliwanag. Sapagkat sa katunayan, ang New Testament ay kahayagan ng mga katotohanang hindi natin masyadong maunawaan sa Old Testament. At ito'y nais kong basahin sa inyo. Sa Hebreo, Kapitulo 8, ay ganito ang sinasabi sa atin ng banal na kasulatan sa verse 13. Doon sa sinasabi niya, isang bagong tipan ay linuma, niya ang una, dadapwat ang nagiging luma at tumatanda ay malapit ng lumipas. Narito mga kapatid, ang pahayag ng New Testament ay lumilipas. Yaong luma ang matandang tipan. Sa matandang tipan, napakaraming pagpapakilala sa Diyos. Ngunit sa bagong tipan, si Kristo ang nagpakilala, hindi niya sinabing Jehovah, hindi niya sinabing Yahweh, ang kanyang sinabi, ipinakilala ko, Ama, ang iyong pangalan. Ano ang tawag niya? Ama namin, sumasalangit ka. Eh yung iba, parang napakarunong sila. Oh, hindi, kilala ko raw. Wala rin iniwan niyan. Halimbawa, kilala mo ang Pangulo. Pag nagkita kayo, basta tatawagin mo sa pangalan niyan. Maaaring sabihin mo, halimbawa, ang Pangulo natin isang tao. Sabihin natin, ang dating Pangulong Joseph Estrada, di ba? Hindi mo sasabihin niya na, Mr. Joseph Estrada. Hindi. Ang sasabihin mo, Pangulo. O kamusta ng aming Pangulo? Magandang umaga po, hapon, mahal na Pangulo. May mga tao ngayong parang wala nang galang sa Diyos Lahat ng pangalan ng Diyos na nakita na sa Biblia, yun ang tinatawag. Mabuti lang, bihira lang silang manalangin. Bihira nilang maabuso ang pangalan ng Diyos. Ngunit si Kristo, basahin natin ang pahayag ni Kristo kung ano ang kanyang pagtawag sa Diyos. Dito sa aklat ni San Mateo, sa pangkat 6, ay ating mababasa ang itinuturo sa pagtawag sa Diyos. Huwag na kayong magsigaya sa kanila sapagkat talastas ng inyong Ama ang mga bagay na inyong kinakailangan bago hingin sa Kanya. Kaya ano raw ang ating dapat na isaisip na mabuti na ang Diyos of heaven and earth, the Creator of heaven and earth, ang makapangyarihan sa lahat, ay ating Ama. Purihin ang Panginoon. At kung tayo mananalangin, ang sabi sa 6:9, basahin natin, magsidalangin kayo ng ganito, Ama namin na nasa langit ka, sambahin nawa ang pangalan mo. Ano raw ang itatawag? Ama. Basahin natin kung ano pang itatawag sa Amang Diyos sa unang Pedro, pangkat 1, talatang 17. At kung iyong tinatawagan na ang Ama, siyang walang itinatanging tao na humahatol ayon sa gawa ng bawat isa, ay gugulin ninyo sa takot ang panahon ng inyong
pangingibang bayan. Ano raw ang tawag nila sa Old Testament? Ano raw ang itinuturo ni Kristong pagtawag sa Ama? Hindi niya sinabing, "Oy, mali yan. Dapat ang itawag ninyo si El Shaddai." Oh, hindi naman sinabi ng Panginoon na tatawagin natin ang itatawag sa Kanya ay Ama. Yan ang itinatawag ninyo sa Diyos. Yan ang itinuro ni Kristo. Bakit ngayon, bawat pundador ng relihiyon, may kanya-kanyang turo? Sa atin, hindi. Ang itatawag natin sa Diyos, gaya nila noon ay Ama, gaya ni Kristo nagturo ng panalangin ay Ama. Kaya sa tanong, who is God? The God Almighty, the God Creator of heaven and earth, is our Father. And we ask to Him in the name of na Panginoon. Amen. Pag tayo ay mayroong taong iniibig, ang nais natin ay higit pa silang makilala. Ganon din po kapag tayo ay natutong umibig sa Diyos, magkakaroon tayo ng damdamin at pagnanasa na higit pa nating makilala ang Diyos. At walang ibang paraan upang tayo po'y lumago sa pagkakilala sa Diyos, kundi sa pamamagitan ng pagtuturo ng mga tao na Kanyang sinugo. Ang mga church services ng Pentecostal Missionary Church of Christ Fourth Watch ay inyo pong mapapanood sa pamamagitan po ng live streaming sa Facebook at sa YouTube. At kami po'y naniniwala na kung kayo po'y laging magkakaroon ng panahon na subaybayan at pakinggan ang salita ng Diyos, tayo po ay lalago sa pagkakilala, sa pag-ibig ng Diyos na laging nagmamalasakit sa bawat isa sa atin. Tayo po'y dumating na sa pansamantalang pagwawakas ng programang ito at umaasa po kami na ang mga katotohanan na ating napakinggan ay makatutulong sa atin sa pagharap sa mga hamon ng buhay. Sa ngalan po ng Guro ng Oras ng Katotohanan, Apostol Arsenio T. Ferriol, ako po si Brother Lyndon Danoog at ito po ang Oras ng Katotohanan. Sumaatin po ang kapayapaan ng ating Panginoon.